Ganito nga ho pala mga kalinggit magluto ng adobong gulay, walang sabaw tapos dikit ang lasa, yo naman. Nagbili nga ho pala mga kalinggit ng 2 balot na gulay, ari nga ho pala yung pampakbit. Kaso nga lang ho, ang luto nga ho pala din ay hindi pakbit kundi simpleng adobo lang ho. Dinamihan ko na nga ho pala mga kalinggit ang pagbili ko ng gulay para ho pagpasok ko kinabukasan sa trabaho ay may baon pa nga ho pala ko para ho mas tipid. Kaya nga ho pala mga kalinggit, ganito yung binibili kong gulay, yung balot-balot na nga ho pala, mas makakatipid nga ho pala ko kaysa naman ho bibila ko ng tigit-tigisang gulay. Mas mahal nga ho pala yon, tapos hindi pa nga ho pala gayat, ay ari nga ho pala basta lulutuin na laang. Nagayat na nga ho pala ko dyan mga kalinggit ng sibuyas, tapos ari nga ho palang bawang. Nagbili din nga ho pala ko dyan mga kalinggit ng pansahog din sa ating gulay, ari nga ho palang karning baboy. Konti nga lang ho pala yan at pansahog lang naman ho din sa ating gulay. Ang una ko nga ho palang lulutuin dyan mga kalinggit, ari nga ho palang karning baboy. Naglagay din nga ho pala ko dyan ng konting asin para naman ho may lasa na. Tapos kapag wala na hong tubig-tubig, aring karning baboy, maglalagay na nga ho pala tayo dyan ng mantika. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Kapag okay na, ilalagay muna ho natin din sa gilid. Tapos magigisa nga ho pala tayo dyan ng bawang at sibuyas. Hintay lang ho pala natin maging brown. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring sitaw. Tapos maglalagay nga ho pala tayo dyan ng mga pampalasa ng toyo, umami at paminta. Kapag nga ho pala mga kalinggit na ilagay na ho natin yung mga sangkap na pampalasa, haluin lang ho natin ng mabuti. Kapag nga ho pala medyo laya na yung sitaw, ilalagay na ho natin yung iba pang gulay, yung kalabasa, ampalaya, talong at okra, tapos haluin lang ho natin ng mabuti. Atin muna nga ho pala rin tatakluban para ho mabilis maluto. At makalipas nga ho palang ilang minuto, medyo paluto na nga ho pala rin gulay at wala na nga ho pala rin sabaw, maglalagay nga ho pala tayo ng kaunting tubig. Tapos maglalagay din nga ho pala ko dyan ng oyster sauce. Tapos saluin lang ulit natin ng mabuti para ho yung lasa ay magsama-sama at para din nga ho palang pantay yung pagkakaluto ho din sa ating gulay. At muna nga ho palang tatakluban para ho mabilis maluto. At makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating adobong gulay. Ganito nga ho pala mga kalinggit ang gusto ko sa luto sa gulay, yung wala nga ho palang sabaw tapos medyo nagmamantika pa at dikit nga ho pala yung lasa. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit, atin na nga ho pala nga hanguin din sa kawali. At habang hinahango ko nga ho pala mga kalinggit, talaga namang amoy pa lang ho ay nakakagutom na. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit, alam nyo na, kumuna kayo dyan ng kain na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din yo naman. Kahit nga ho pala mga kalinggit, simpleng luto nga lang ho pala yung ginawa ko din ari naman ho ay masarap. Kung ari nga lang ho pala yung matitikman nyo, ay talaga naman ho mapaparami ang kain nyo, yo naman. Kain tayo mga kalinggit, atin na nga ho palang titikman na rin aking nilutong gulay. First bite nga ho pala, syempre masarap, ako nga ho pala nagluto na rin. Tapos tamang-tama nga ho pala yung lasa ng gulay at tamang-tama din nga ho pala rin sa ating kanin. Talaga naman ho mapaparami ho kayo ng kain, yo naman. Kung hindi pa nga ho pala kayo mga kalinggit nakakapagluto ng ganitong gulay, ay siya magluto na ho at masarap ho ari. Ay paano ho mga kalinggit, hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood, papalo at pa-share na rin ho sa inyo. Bukas ho uli, bye bye!